Bihado pa ang mga top-seeded team at mukhang masisilat pa ang mga may twice to beat advantage. First day na ng quarterfinals, Talk and Text kontra sa kanilang sister team na NLEX Road Warriors at Meralco Bolts kontra naman sa Magnolia Hotshots. Sa first game ng NLEX kontra TNT, buhat na buhat ni Manute Ball ang scoring para sa TNT. Halos sa kanya lahat sa first half. Naging aggressive at physical naman ang NLEX sa kanilang depensa at nagresulta sa kanila ng maagang foul trouble. Second quarter pa lang ay nakakuha na ng third foul itong import ng NLEX ni Scadi Lalane. Ang magandang chemistry at magandang shooting outside ang nagpalamang sa NLEX sa first half. Entering of second half, nagising na ang mga locals ng TNT. Napagtanto ata nila na kailangan na nilang tulungan itong si Manute Ball. Palitan lang ng scoring ang magkabilang team pero nakaaragwa pa rin ang Talk and Text end of third quarter. Sa fourth quarter dito naging crucial ang laro dahil sa height advantage ng TNT sa loob na sila pumupukol. Sa labas pa rin kumukuha ng pag-asa itong NLEX. Last minute of the game dito na natin makikita ang kakulangan ng isang Roberto Bolic. Kung hindi lang siguro fouled out itong si Bolic ay baka nasa Boracay na ang TNT sa ngayon. Magandang laro ang aabangan natin sa kanilang game 2. Kahit na sister team itong dalawang team na to ay solid game pa rin ang kanilang pinakita. Dako naman tayo sa Meralco Bolts kontra sa Magnolia Hotshots. Naging maganda nga ang nilaro ng Magnolia dito at nakuha pa rin nila ang kanilang momentum mula regular season. Makikita agad ang kanilang energy sa depensa at disiplinadong rotation sa opensa. Di nila hinayaang makakuha ng tuloy-tuloy na scoring run ang Meralco. Sa bawat paglapit ng Bolts may agarang sagot naman ang Magnolia. Mapa mid-range, inside attack o outside shooting, kompleto ang naging armas ng Hotshots. Ramdam din ang intensity ng laban dahil parehong gustong makuha ang importanteng panalo. Pero habang tumatagal ang laro, mas nagiging komportable ang Magnolia sa kanilang sistema. Mas naging maayos ang kanilang ball movement habang unti-unting nahihirapan ang Meralco sa pag-execute ng kanilang opensa. Pagdating sa crucial moments, doon lumabas ang composure ng Magnolia. Nakakuha sila ng mahalagang depensa at crucial baskets na tuluyang nagbigay ng lamang sa kanila sa dulo ng laban. Sinubukan pang humabol ng Meralco pero kinapos na sila sa oras. End of the game 95-89, Magnolia win and still they are surviving. At dahil dito magkakaroon pa tayo ng do or die game. Mas lalong umiinit ang quarterfinals at mukhang walang gustong magbakasyon agad ngayong playoffs. At ngayon do or die na para sa apat na kupunan. Lahat ng pagod, lahat ng adjustments at lahat ng naging laban nila sa buong conference dito na masusubok. Isang panalo na lang ang pagitan papunta sa semifinals habang isang pagkakamali lang ang pwedeng magtapos sa kanilang kampanya. Magpapatuloy ba ang lakas ng TNT? Makakabawi kaya ang NLEX? O magigising ba ang Meralco sa kanilang twice to beat advantage? O tuluyan ng kukumplituhin ng Magnolia ang kanilang upset run? Abangan natin kung sino nga ba ang tunay na aabante papunta sa semifinals. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para update ka sa mga bagong video.